channel. It's been a while since nung last ako nag-upload dito kasi medyo na-busy tayo sa work at nawalan ng time para mag-edit ng mga videos. And now finally, nandito na ulit tayo and I'm going to share with you some tips para dun sa mga nagpaplanong mag-DIY travel sa South Korea, specifically in Seoul. And disclaimer lang po, this is based on my personal experience. So, I've been to Korea nitong June 15 to 21. So, arrival ko doon was June 15 at umalis ako ng madaling araw ng 21. So, basically, I stayed there for 6 days lamang. So, I prepared some list kung ano ang mga tips na pwede kong ma-share sa inyo. So, first is to plan ahead. So, kung ano bang gustong season ang gusto nyong ma-experience sa South Korea. Kung gusto nyo ng winter, spring, autumn, or ng summer. Mag-plan talaga kung ano ba talaga yung season na gusto mong puntahan para makapag-prepare ka na ng mga documents na kailangan i-prepare. So, in my case, I went there summer na medyo mainit na yung panahon. Pero pagdating ng gabi, malamig pa naman siya. Kasi, yun nga, hindi ko siya na-apply. I didn't plan ahead. Bigla ko na lang kasi siyang naisip. Nagpaalam na talaga ako na gusto kong mag-leave. I want to do something on my birthday. Tapos bigla akong naisip mga last week na ng April na why not try traveling to South Korea? Kasi a friend of mine na nagbigay ng idea na mag-travel papuntang South Korea, hindi naman siya ganun kamahalan ang magagastos daw. Sabi niya sa akin. So, I tried, then I gathered the documents na kailangan. Kailangan nyo rin i-plan kung anong airlines ba ang gusto nyo sakyan. So, kailangan mag-search, baka may mga piece of fare para mas makamura. Marami kasing mga piece of fare or yung mga seat sale ang mga iba't ibang mga airline company. So, like yung Cebu Pacific, yung AirAsia, meron silang mga piece of fares. It's up to you kung unahin mong maghanap ng mga seat sales before ka mag-apply ng visa. So, in my case, ang inuna ko ay visa muna before ako naghanap ng mga airline tickets. So, kaya medyo para sa akin, medyo mahal siya, pero nung tinanong ko yung kaibigan ko, mura na daw yun. Next is, kailangan mong i-plan yung mga places na gusto mong i-visit. Kung gusto mo bang mag-Everland, kung gusto mo bang pumunta ng Nami Island, kung gusto mo nang pumunta ng Starfield Library. Marami kasing pwedeng puntahan sa Seoul, South Korea. So, kung ikaw yung tipo ng taong gustong nakaplano lahat, ay i-list down mo talaga yung itinerary mo. Since DIY ka lang naman, at ayaw mong mag-agency, kasi para sa akin, para mas makakatipid ka, tapos hawak mo yung oras mo. It's just that, since solo travel ka at DIY lang, may mga times talagang mawawala ka. And in my case kasi, since wala naman talaga sa planong magpupunta ako ng Korea, ang gusto ko lang talagang puntahan doon ay makapagsuot ng hanbok at makapunta sa mga palace. Kasi ang lakas mga Korean vibe. Parang chill lang naman yung pagpunta ko ng Korea. Parang paikot-ikot lang ako. Yun lang talaga yung ginawa ko. So, i-search nyo na rin kung magkano yung magagastos mo sa mga ganong, sa mga activities na gusto mong gawin. And then, kailangan mo rin bumili or mag-prepare ng adapter, yung type F na tinatawag. So, I have it here. So, ang nangyari, bumili ako sa Handyman. Ito yung binili kong brand. So, tawag dito, ano na siya, multiple travel adapter. Universal travel adapter. So, ito yung itsura niya. So, ang galing nga eh. Tapos may lalagyan. Maganda siya. And itong klaseng adapter ang kailangan sa Korea. Ito. So, nung una, gusto ko ganito na lang yung bibilhin ko. Kaso nga lang, yan, natempt akong ito na lang yung bilhin kasi maganda rin yung lalagyan niya. And sabi nga nung nag-assist sa akin na malay mo magamit ko sa ibang countries. Pero anyways, yun nga lang, ang problema dito,
Ayan, tingnan nyo yung nangyari. Parang medyo nasunog-sunog siya ng konti. Ang problema ko dito kasi maluwag, parang maluwag siya. Yung sa kanila kasi medyo mataba yung dito niya, ditong part. So, pwede kang bumili ng ganito na lang and then dun ka na lang bumili ng another na adapter. Kasi may nakita ko sa Daiso na parang ganito rin. At saktong-sakto yung adapter type F nila. Ito yung nangyari sa akin, parang ginagalaw-galaw ko pa siya kasi maluwag siya. Ito kasi parang straight lang. Yung nandun sa kanila, tinignan ko kasi may yung sa hotel na pinag-stayan ko, I mean sa hostel na accommodation ko, medyo mataba siya ng konti dito. Hindi ganitong straight lang. So, ang nangyari yung akin, medyo maluwag. Pero nakasurvive naman siya sa 6 na araw dun sa South Korea. And then, kailangan ding aralin yung transport system nila doon. Ang kagandahan nga sa Korea kasi maganda yung, madaling sundan yung train transportation nila. Kailangan lang mag-download. Pwede mo siyang i-download yung map nung kung saan yung mga stops ng mga train. Or yung ginawa ko, doon na lang ko na pinicturean ko na lang sa train station mismo, yung mga train stops. Ang kagandahan lang naman doon kasi yung train nila, merong mga instructions, may mga signages kung papunta ba ng line 1, papunta ng line 2. And pag na-download mo na or na-picturean mo yung transportation system, madali na siyang sundan. Promise. Ako, first time kong mag-travel ng solo. I've been to Singapore, parang ganun din yung transportation system sa Singapore. Pero that was way back 2016 na tayo. Yun nga lang, that time kasama ko yung dalawang kaibigan ko. So wala akong stress, sinusundan ko lang sila kung saan kami bumaba kasi nagaling na naman sila doon. Unlike this time na pumunta ako ng Korea, ako lang mag-isa. So nakaya ko naman siya, nakasurvive naman ako ng 6 na araw doon. Na tinitingnan ko lang yung screenshot nung mga station ng train. So, mabilis lang siyang sundan, promise. Pero, kung mawala ka man, like for example, papunta doon yung nasakyan mo, imbis na pa ganun, pwede ka lang namang bumaba at mag-transfer ng train. Anyways, wala naman siyang extra bayad kung namali ka ng sakay ng train. Unless lumabas ka ng station. So, doon ka lang magkakaroon ng bayad. So, next is, kailangan mo ring bumili ng SIM card. Dalawa yung option. Pwede kang bumili ng SIM card at mag-avail ng kanilang unlimited data. Depende kung ilang araw ka doon. Or, mag-rent ka ng packet wifi. So, since ako lang naman mag-isa, bumili na lang ako ng SIM card via Klook. So, yung in-avail ko, since 7 days ako doon, yung pang 7th day ko kasi yung day ng aking flight pabalik ng Manila. Ang in-avail ko was 10 days na lang kasi walang available na 7 days. That was 1,397. Discounted na nga daw yun, sabi ni Klook. Pero ang alam ko, kung yung cellphone nyo is merong eSIM, electronic SIM, mas mura siya. Parang around 300 to 400 pesos lang siya. Yung akin, umabot ng ganun. Sa SK Telecom ako, yun nga, 1,397 at may free na siyang T-Money card. So yung T-Money card, ginagamit ko siya para sa mga train station. Yung para bang beep card dito sa atin. At saka pwede ko rin siyang gamitin sa 7-Eleven at saka sa CU para mag-purchase ng mga pagkain doon o kung ano gusto mong bilhin sa 7-Eleven. At pwede mo siyang loadan sa mga train station. And then, kailangan din, yung ginawa ko rin, I purchased RX Incheon Airport Express train ticket. Since sa Incheon naman ako bumaba, mas convenient kasi na bumili ng RX Incheon Airport Express na ticket para sa K-Express nila sa subway. Para dire-diretso from Incheon to Seoul Station. So, umabot ng 43 minutes yung biyahe.
So, ang ginawa doon, I also purchased it via Klook. And then, pagdating mo ng airport, pag nandun ka na sa Express, doon sa train station, parang i-scan mo lang yung QR code para lumabas na yung ticket. Kasi yung ticket, yun din yung i-scan mo para makapasok at makalabas ka ng train. So, very convenient. Yung akin, it costs 341.60 pesos lang. Whereas, kung bibili ka doon, it costs 11,001. So, nag-try ako nung pauwi ako, gumamit ako ng card. For 400 plus yung binayaran ko nung pabalik from Seoul to Incheon Airport. So, next is, kung gusto mo na may everyday OOTD ka, so, prepare your OOTD. Kasi ako wala. Kung ano lang nakuha ko, kasi actually nag-pack na ako a day before umalis. So kung ano lang nakuha ko, wala rin naman akong mga ibang mga pang-OOTD. Kasi ang akin lang talaga gusto ko lang makaalis, gusto ko lang mag-ikot-ikot. Yun lang naman yung gusto kong gawin. So, if you're a person that you want daily OOTD, so you can prepare that. At syempre, depende na rin kung anong season kayo pupunta. And then, make sure na meron kang enough space sa iyong internal phone memory. Kasi, sadly, ang nangyari sa akin, napuno yung memory ng aking phone. So, what happened was, pagdating ko ng airport nung pabalik na ako, hindi ko na malayan na puno na pala siya. So, ang nangyari, naghang yung phone ko at yun, nag-system update siya. Parang hindi ko na siya mapatay. Basta naghang na lang siya, pinabayaan ko. Nung na-on na siya, wala na yung ibang videos. Wala na yung ibang videos. Nakakasad kasi na-delete yung mga latest na mga videos ko simula nang dumating ako ng Korea hanggang sa day nung papunta ako ng airport pauwi ng Pilipinas. So, nakakalungkot pero wala kang magagawa, ganun talaga. Lesson learned yan kung ikaw isang tipo ng taong gusto ng maraming memories, videos, pictures, kailangan maglaan ka ng extra space sa iyong internal memory or pwede rin ng external memory o kung anything na pwedeng pag-savean ng iyong mga pictures and videos. Yun lang, nakakalungkot tong yung sa akin kasi nga nawala yung mga videos ko sa aking phone. Pero okay lang, ang importante ay yung personal experience na experience ko dun sa Seoul, South Korea. And then, kung ano din, kailangan mo ring maglaan ng space sa iyong luggage. Kasi, sa totoo lang, ang daming pwedeng bilhin doon. Kung marami nga lang akong pera, siguro nakadalawang luggage ako. Pero, yun nga lang kasi limited budget tayo. Kung ano lang yung nagkasya sa aking luggage, yun lang talaga. Or, mali. Kung ano lang yung pinagkasya ng aking budget na dala, yun lang yung nabili ko. Nakakatem talagang mamili doon, lalo na sa Daiso. I'm going to make a separate video kung ano meron sa Daiso, lalo na nag-stay ako sa Myeongdong area. So, nandun yung Daiso na may 12 floor. So, 12 floors yung Daiso nila doon. At nakakatuwa talagang umikot doon at mamili. So, ayun, kailangan mo talaga ng extra space. Sa ayaw at sa gusto mo kasi makakapamili ka talaga eh. Ng mga souvenirs from South Korea. At syempre, kailangan mo ring mag-prepare ng cash allowance. So, it depends kung ano yung mga activities na gagawin mo. Ang pwede naman yung pinaka-tip talaga, yung main tip talaga na may ibibigay ko is mag-search, search, and search. Pwedeng sa YouTube, pwedeng sa mga vlog. Maraming mga sources naman na pwede mong mabasa at pwede mong mapanood para magkaroon ka ng mga ideas ng possible na budget pag pumunta ka ng Seoul, South Korea. Yung pwedeng magamit na card doon, pwede yung mga ATM cards natin dito, pwede naman siya Visa, Mastercards, yung mga credit cards. Pero kailangan nga lang, like Metrobank, kailangan mong i-inform sa bangko na tatravel ka abroad, specifically kung what country.
pwede kang tumawag sa customer service or pumunta mismo sa iyong bank branch para inform sila na magbabiyahe ka. Ang nangyari sa akin ay inform my bank na magta-travel ako para just in case, parang backup money ko kasi siya. Pero hindi ko naman nagalaw yung nandun sa debit card ko. What I used was yung aking GoTime card. Yes, gamit na gamit yung GoTime card ko doon. Pagdating ko ng airport, doon ako nag-withdraw kasi wala akong dalang pera. So, nag-withdraw ako. May Worry Bank doon. And then, meron ding Hana Bank. So, syempre nahiya ako sa Worry Bank kasi ang daming mga nakapila. Hindi ko kasi alam kung paano pagamitin yung machine. So, I went to Hana Bank sa, hindi ako nagkakamali, mga sa second floor or third floor ata yun ng airport sa departure area. So, doon ako nag-withdraw at nakakatawa nga kasi ulit-ulit ako ng pindot kasi kailangan mabilis ka pala. Iniisip ko kasi kung ilang thousands pa yung i-withdraw ko, kung 50,000 ba o 100,000. Ang withdraw ko sa airport was worth 100,000 won. So, di ba? 1,000 ako, yayamanin. Pero yung equivalent nun sa peso, tinignan ko sa aking app ng GoTime was 4,000 plus. So, pa-flash ko na lang dito kung magkano ba talaga yung exact amount na nabawas dun sa aking account. So, yun yung ginawa ko. And then, yung 50,000, niload ko siya sa aking T-Money card. And yung 50,000 ay para na sa aking panggastos. And then, nag-try din akong magpapalit ng pera doon ng Philippine money. So, tapat ng Chinese Embassy, mas mataas yung palitan doon. Kasi 23.5 ang palitan doon. So, yung aking 3,000 pesos ay umabot siya ng 70,000 won. Whereas doon sa kabila, sa pinakaunang money changer, 23 yung palitan nila doon. At kailangan ng passport. Kasi in-scan nila for identity. Meron din isang money changer akong napuntahan. Yung exchange rate naman nila was 22 pesos. So, pinakamataas talaga yung exchange rate dun sa malapit sa tapat ng Chinese Embassy. Mabilis lang naman siyang hanapin. Bababa ka ng Myeongdong Station, exit ka ng exit 7. Yun yung pinaka-entrance ng Myeongdong. Tapos, diretsuhin mo lang yan hanggang sa Myeongdong Theater. Then, from Myeongdong Theater, on your left, doon ka liliko. Sa pinakadulo doon, makikita mo yung sa kabilang road ay nandun yung Lotiang. And sa right side, nandun yung 7-Eleven. Makikita mo rin yung tourist police. And doon ka liliko. Nandun na yung Chinese Embassy. So, mabilis lang naman siyang hanapin. At doon ko nakita ang may pinakamataas na exchange rate. So, that's it for now. I hope na nakapagbigay ako ng idea dun sa mga gustong mag-travel. It could be a group travel or a solo travel. And what I did was, I traveled solo for the very first time. And I'm happy and I'm proud of myself. Yay! Nakaya ko. Yun nga, maraming experiences na na-learn ko dito about myself, about sa culture ng Korea, at nakakatuwa na I was able to do it. So, sana makapag-upload ako ng videos about my 6 days itinerary ko doon. And since nawala yung mga videos ko, I'll be flashing na lang the pictures. Kasi luckily yung mga pictures ay hindi siya na-delete. Yung mga na-delete lang talaga yung mga videos. So, I'm going to share with you yung mga pinagagawa ko doon nang walang masyadong plano. Pero para sa akin, okay lang naman. Walang specific plan. Although may mga ideas ako kung ano yung mga places na gusto kong puntahan. Ang ginawa ko na lang is pagod na maglakad-lakad the following day. Doon na ako nagpa-plan. And one more thing, kailangan mo mag-invest sa isang magandang walking shoes. Kasi sa totoo lang, maraming lakaran ang gagawin mo. As in, lakad ka ng lakad. And be ready kung meron kang luggage kasi yung mga train station nila dun pababa, pataas. So, yun yung pinaka-challenge. At syempre, yung mga mahabang mga lakarin.
Yung pagkawala is part naman na yan ng pagta-travel at minsan may mga nal-learn ka din, may mga nal-discover ka pag nawawala ka. Sabi nga, may mga purpose talaga sa mga nangyayari sa buhay natin. So, just love it, enjoy it, and magiging successful ang travel na gagawin mo. And lastly ay mag-download ng Naver Map app. Para siyang Google Map pero this is better than the Google Map. Ito ang magiging guide mo sa mga lugar na gusto mong puntahan. This is very helpful lalo na sa mga solo traveler. Dito, sa mga nagbabalak pumunta ng South Korea, I wish you good luck. This is it. Go for it. This is your sign. Kung para sa inyo yan, ay para talaga sa inyo yan no matter what. Lalo na sa mga K-drama fan, I'm sure mag-enjoy kayo. You will love it there. Lalo na kung pupunta kayo sa mga palace, kahit maglakad-lakad lang sa street o kaya sa mga parks nila, magugustuhan niyo talaga. Sa mga hindi naman masyadong K-drama fan, gusto lang mag-chill, ma-enjoy nyo rin yung South Korea kasi nakaka-amaze, ang linis niya. Ang transportation system talaga nila, ang ganda. Kahit first-timer ka doon ay masusundan mo talaga kasi napaka-tourist friendly niya. Yung mga signages ay may mga English translation, yung mga announcement sa mga subway station ay meron din English translation, kaya kayang-kaya nyo yan. And sana rin supportahan nyo yung mga susunod kong mga videos. Excited na rin ako sa mga susunod na travel. Di ko alam kung saan yung next. Since ngayon nakapag-start na ako mag-travel sa ibang bansa, I hope masundan na siya ulit at hindi na umabot ng ilang years. Mag-expire na yung passport ko. And yun, natutuwa nga ako kasi finally nagamit ko na siya pang-travel, hindi lang para valid ID. Sana yung sa inyo rin. Sa mga gustong mag-travel, kung wala pa kayong passport, now is the time to get it. Kasi malay nyo, bigla na lang, gaya na nangyari sa akin, bigla na lang kung naisip kong pumunta ng South Korea, nang wala naman siya sa plano. And para sa akin, naisip ko na para talagang meant for me talaga ang mag-travel ng South Korea. And nagpapasalamat din ako, Lord, thank you. Kasi nakarating ako ng South Korea without any talagang plans ahead. Nag-enjoy ako nung pumunta ako doon. Marami akong learnings na gain, mga experiences. So, I'm thankful and blessed na nakarating talaga ako doon. So, that's it. And thank you for supporting me. Sa mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please naman click the subscribe button. And if you like this video, please click the thumbs up button. At sa aking mga subscribers na patuloy na nanonood sa aking mga videos, maraming salamat po sa inyong suporta. Kung meron na kayong comments or suggestion, please leave your message below. Sana po ay nag-enjoy talaga kayo dito sa video nito. Thank you for watching. Enjoy your day and see you in my next exploration. Bye!